Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on Thee. Ito po sinasabi sa Isaiah. Kaya, habang po tayo nagpupuri, sumasamba sa Diyos, walang pagsala, God is moving. I felt it in my heart. Iniibsan niya ang ating mga mabibigat na pandama. This is the result of prayer. Ito po ang bunga ng panalangin na ating ginagawa. Alam niyo po, ito sana ang isang bagay na aking panawagan sa inyong lahat. There will be any conversion in our midst. Walang mangyayaring anumang konbersyon sa ating kalagitnaan kung walang mga taong nananalangin sa ating pong manggawain. Ang aking pong dalangin, merong isa o dalawa, ito lang mga tao na itataas ng Diyos na kanilang masabi, Pastor, tuloy na ang gawain sapagkat aking nadama, aking nadinig ang Panginoon na meron siyang gagawin sa ating kalagitnaan. I pray na meron mga ganitong ministeryo na itataas ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ang conversion po na sinasabi, hindi lang po yung mga tao na lalapit sa ating Panginoong Jesucristo, kundi ang isang tao o isang Kristiyano magsasabing, sa aking pagpasok, nung ako'y pumasok sa gawain ng Panginoon, ako'y meron mga dobling isipan, ako'y naguguluhan, meron mga bagay na sa aking puso at buhay na nag-aalipin sa akin. Pero pagkatapos ng panalangin, pagkatapos ng ating gawain, I felt the release of God. Akin nadama ang paghipo at ako'y pinalayan ng Diyos sa mga bagay nito. And He decided that He will follow the Lord for the rest of His life. That is conversion. Ito po conversion na aking pinag-usapan at naisidiin sa inyo. I cannot do this in my preaching and my teaching. Hindi ko magagawa ito at hindi magagawa ng ating pagtuturo, ng pangangaral. Meron po pong bahagi ang mga musicians natin. They have done their part wonderfully. Pero ang mahalaga, iba ang ginagawa ng panalangin sa ating kalagitnaan. Sana po sa ating bago magkaroon ng Bible o pag-aaral ng Sunday School, meron dito na nagsusumamo sa Panginoon. They're praying for the blessing of God, for the mighty moving of the Holy Spirit in our midst. Amen? Alam niyo po, ang ating pong panalangin, ang ating pong pagdalo ay hindi magiging mechanical na lamang, hindi po sapagat linggo ngayon, ako'y dadalo, no. Magkaroon po tayo ng espiritu ng expectancy, espiritu ng paghihintay sa Panginoon na meron siyang gagawin sa ating kalagitnaan. At tayong lahat ay mayroong bahagi. Ito pong pinadama ng Diyos sa akin na hindi lang isang tao o dalawa o ilang mga manggagawa naghihintay sa Diyos. Kaya ito'y binabahagi sa atin ng Panginoon para tayong lahat ay magkaroon ng bahagi sa gawain ng Panginoon. Sa Sabado pa lamang gaya ng aking sinasabi sa inyo, naghihintay na tayo, naghahanda na tayo. Amen? Sa ating pagdalo sa gawain ng Panginoon. Kaya sa ating pagsama-sama, pagpupurit, pagsamba, pakikinig, at walang pagsala sa ating paglisang sa mga pintuan ng gusaling ito, we have been touched by God. Tayo hinipo ng Diyos. Magbabagong direksyon ng ating mga buhay. Ito po ang aming adikain na bilang mga manggagawa ng Panginoon na inyong kasama sa lugar na ito. Kung ang Panginoon ang kanyang nilalayon ay pawang sa kabubuti natin, ano pa kaya na kami kanyang mga manggagawa? Ito po ang aming nilalayon. Alam po namin, nakikita namin ang ilang sa inyo kung paano sila inaharap ang buhay. Maraming mga struggles, maraming mga bagay na minsan nalilito tayo. Ang tanging Panginoon lamang ang makapagbibigay ng sapat na kagalingan at kapayapaan. Kaya gaya po ng mungkayo, utos sa atin na salita ng Diyos sa Isaiah, Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on Thee. Ibibigay ng Diyos ang kanyang sapat na kapayapaan. Pananatili tayo ng Diyos sa kanyang kapayapaan kung ang ating pag-iisip ay nananatili sa Kanya. Hallelujah! Praise God. Ating pong buksan ang ating mga Bible sa Revelation chapter 8. Ang ating pong pag-aaralan ay parang review sa mga bagay na atin na napag-aralan sa nakaraan. Kayo po na natin nakasama sa ilang mga pagtuturo,
Lalo po yung mga ating pinag-aralan na sa nakaraan yung about the sequence of events, yung po mga sunod-sunod na mga kapanahunan o mga bagay na nais gawin o gagawin ng Diyos sa darating na kapanahunan, ay inyong lubusan maunawan ng mga bagay na ating pag-usapan ngayong umagang ito. Sino po ang nakasama na o inyo nang napag-aralan ay yung pong mga sequence of events, yung po meron tayong chart about the revival, about the tribulation, about the first resurrection na ating pinag-usapan. Sino po nandito na nakasama ko na nag-aral sa pag-aaral nito? May I see your hands, please? Okay, ilan sa inyo? Alos siguro sa atin. Yung pong pinag-aaral natin, ilan po sa inyo, pinasila ko sa inyo mga bahay, yung pong mga chart, o yung mga kapanahunan na mangyayari sa hinaharap. Ito po yung ating pinag-aralan, hindi ba? Sapagat gaya na nga nasabi, ang mga bagay nito na mangyayari sa hinaharap, aking nadama, ito po ang pinakamalapit sa puso ng Diyos. Kaya ito po'y kakaiba sa ating nakagisnan na katuruan. Kaya aking pong pinilit sa tulong ng Panginoon ng ilang mga sangbahayan na aking pinapasyalan sa inyong mga tahanan para ituro mga bagay nito para po kayo ay makasunod sa ating mga pag-aaral. Alam po kung marami po sa inyo ay alam na ang mga bagay nito. Gayunpaman, ilan po mga bagay ang ating pag-uusapan patungkol sa mga bagay nito. Sa tuwing Miyerkules, listen, sa tuwing Miyerkules, meron po tayong Bible study. Sana po ang aking pong maging pananaw natin, hindi lang ito magiging mere Bible study. Isa lamang pag-aaral sa Biblia. Sana po sa panahon na ito, kung kayo ay bibigyan natin ng panahon, ang pag-aaral ang paksa po natin pinag-aaralan ay end-time judgment, mga paghahatol sa huling panahon. Ito pong paksa natin pinag-usapan. Pero ang akin pong sanang madama ninyo, ang pag-aaral natin ito ay pagkatapos ng pag-aaral, ito po ay a fellowship. Pakikipag-ugnayan natin, interaction sa bautisan. Sapagkat ito pong panahon na we can operate operate the gifts of the Holy Spirit. Ito po ang ating gagawin sa ating Wednesday service na magkakaroon tayo ng panahon na manalangin sa bautisan. We'll pray for each other. We'll let the Holy Spirit move in us and through us. Kaya ito po ay mahalaga na aking nadadama na kailangan ninyong malaman. Kaya sa tuwing Miyerkules po, meron po tayong Bible study at fellowship. At ang paksa po natin pinag-usapan is end time judgment. Okay? Ang mga paghahatol, judgment sa huling panahon. Tayo po ay medyo matagal-tagal ng panahon na pinag-aaralan ng paksang ito about the end time judgment. Sa ating pong pag-aaral ng paksang ito, meron pong 4 na mahalagang aspekto ang banal na paghahatol. Kapag sinabi kong banal na paghahatol, it is a divine judgment na mararanasan ng buong sanglibutan sa malapit na inaharap. Kaya, kung nais niyo pong malaman ng mga bagay o mga kapanahunan, mga bagay mangyayari sa inaharap, I encourage you to attend our Wednesday service. Kaya, ang paksang ito about the end time judgment ay meron pong 4 na mahalagang aspekto. Ang una po, ito po ay nasa Revelation chapter 6. Ito po ang pagbukas ng mga 7 tatak. The opening of the 7 seals. Ang bawat pagbukas po ng tatak na yan ay merong kahulugan at mangyayari sa ating environment, sa ating material na kaharian. Sa Revelation 8, dito po ang ating masusumpungan, the blowing of the 7 trumpets, ang paghihip ng 7 trompeta. Alam po ninyo, ang mga paghihip ng mga hangel sa bawat trompeta ay mayroong mga bagay na gaya ng aking nasabi about the 3rd or the 4th trumpet. Sinasabi, one of every 3 person will die. Kaya ang ibig ko sabihin, billions of people will die sa pagtunog ng 3 o 4 na trompeta ng Diyos. At pangatlong mahalagang aspekto po ng end-time judgment is the pouring out of the bowls of wrath. Ang pagbubuhos po ng mangkok ng galit ng Diyos.
At ang pangapat, the invasion of the earth by the army or by the army of the Lord. Ang pagsalakay po sa sanglibutan ng mga hukbo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga paksang ito ay ating pinag-uusapan sa tuwing Miyerkules. Ang ating pong pananaw sa aklat po ng Revelation is a mixture of the literal and symbolic. Ito pong ating pananaw sa aklat po ng Apocalypse. Ito pong pagkahalo ng literal at ng mga symbolic. Subalit po ang pag-usapan po natin ngayong umaga ay patungkol sa 7 trompeta. Isa sa mga mahalagang aspekto ng banal na paghahatol. Okay? Meron pong 4 na aspekto ang mga paghahatol ng Diyos na kanyang ibubuhos sa buong sanglibutan. Kasi po ang ating nakagisnan, bago dumating ang mga dakilang kapigatian, tayo ay ra-rapture, caught up or catch up, tayo nanakawin. Habang po tayo lumalago sa pag-aaral sa salita ng Diyos, ang salitang rapture ay wala po sa Biblia. Sino mang marunong sa Biblia, tanungin ninyo kung ang salitang rapture, okay? Yung salitang rapture ay nasa Biblia, ito po ay wala sa Biblia. Kaya, ngayon po tayo binabalik ng Diyos sa salita niya. Pero merong bagay na mangyayari. Hindi rapture ang tinatawag, kundi ascension. Kung paano ang Panginoon ay nabuhay na maguli at siya ay tinaas yung ascension, gayon din kaparaanan, hindi tayo ira-rapture, tayo po ay itataas. Iyon pong ginamit na Grekong salita doon, it is receive, tinanggap. Kung nasaan ang carcass, nandun po ang eagle. Kaya doon po tayo pupunta. Tayo, kapag nahayag ang Panginoon sinasabi ng Biblia, tayo po ay mahahayag na kasama niya. Kaya tayo po ay mag-ascend. Subalit po, bago tayo mag-ascend, itataas lahat na nakasama ng Panginoon at sumampalataya sa kanya kunyagi, meron pong mga events. Daran muna tayo ng kapigatian. Kasi po, ang nakagisnan natin, hindi tayo dara ng kapigatian. Sapagkat maraming mga tao at sa salita ng Diyos, hindi na lubos na napag-unawa ang dahilan ng kapigatian na ito. Pero kulang po ang ating panahon, gayon pa man, sa ating pong pag-aaral, ngayon pa lamang akin na po sinasabi sa inyo, tayo ang ating paniniwala, bilang kapulungan ng mananampalataya, daraan tayo ng kapigatian. Subalit, kapag ibubuhos ng Diyos ang matinding galit niya sa sanglibutan, ang kanyang mga pinili, yung kanyang mga tinatakan. Remember, listen, ngayon pa lamang, ang Antikristo ay kanyang tinatatakan sa ulo o noo ang kanyang mga tagasunod. Okay? Ngayon pa lamang, I believe that. Ito po nakikita ko na sa mga buhay ng maraming mga Kristiyano at mga hindi mananampalataya. Ang tatak ni Antikristo ay nasa kanilang noo. Gayun din kaparaanan, ang Diyos Ama ay kanya nang tinatatakan sa noo ang kanyang mga pinili. Inyong makikita ngayon, hindi hayagan, hindi natin nakikitang literal ang marka ng 666. Alam niyo ba anong ibig sabihin ng number na 666? Ito po ang the mark of the beast, ang marka ng halimaw. Ang ibig sabihin ng 666, tatlong 6. 6 is the number of men. Ang 6 po ang siyang numero ng tao sapagkat siya inilikha sa ika-6 na araw. At merong tatlong 6, 666. 3 is the number of God. Ang tatlo ang siya pong numero ng Diyos. Kaya ito ang number ng halimaw o ng Antichrist, siya na tao, na halimaw, na nais maging Diyos. Okay? 3 is the number of men or God, and 6 is the number of men. Men wanting to be God. Kaya, ito po nga nakikita ngayon, ang marka ng Antikristo ay nasa noon ng maraming mga tao. Sapagkat alam niyo po ano ang spirito ng Antikristo? Ang spirito ng Antikristo ay ang spirito at sistema ng sanglibutan. Kung ang inyong kaisipan ay mga bagay sa sanglibutan, wala mga bagay spiritual, ang tatak ng Antikristo ay nasa inyo ng mga noo. Ang kamay, na ilalagay ang tatak dito sa ating right arm. The right arm symbolizes the strength of men. Kumakatawan sa kalakasan ng tao.
Kaya kung ginagalaw ng ating kamay pawang mga bagay na makasanglibutan, ang Espiritu ng Antikristo ay nasa atin ng mga kamay at mga noo, ang kanyang mga marka. Kaya, ang tagasunod ni Antikristo ay sinusunod ang kalooban ni Antikristo. Ang mga remnant, ang mga tinatatakan ng Ama sa noo, o masasabi natin remnant, ay sumusunod sa kalooban ng Amang Diyos. Kaya ganitong kaparaanan natin makikita ang pagkakaiba. Kaya gaya po ng ating napag-aralan, there's a rush of maturity. Meron pagmamadali ng nais ng Diyos na tayo makarating sa tamang gulang, na nais niya para mga bagay nito ay mangyari sa ating harapan. Kayo po na aking nakasama, unti-unti inyo pong nakukuha ang aking ibig sabihin. Sapagkat pagdating ng dakilang revival, the mightiest revival man has known, ang pinakadakilang pagbubuhos ng huling ulan ng banal na Espiritu ay ating masusumpungan. At pagkatapos ng south wind comes the north wind, ang hulan ng paghahatol, hulan ng kapigatian. Kahit na po merong apes, kasama na yan. Amen? At pagkatapos nito comes the first resurrection. Ito po ang aking nais na matamo. Ito nais ko na ako'y makibahagi kasama po ni San Pablo, that I might attain the resurrection of the dead. Kaya dito pa lamang ating makikita ang goal ni Paul, ang mark ni Paul, ang nais na marating ni Paul is to attain the resurrection of the dead. Not heaven, hindi ang kalangitan. Ang kalangitan, ang heaven, yan ay karagdagan na pagpapala ng Diyos. We will be there, but heaven is a place, but heaven is not our goal. Okay? Heaven is a real place, isang tunay na lugar. Tayo ay pupunta doon, makakarating doon. Subalit, hindi yun ang ating nilalayon. Ang ating nilalayon ay makasama sa unang pagbangon mula sa mga patay. At pagkatapos po ng resurrection, katulad ng ating Panginoon, siya ay nabuhay na maguli. At pagkatapos ng 40 days, siya po ay nag-ascend. Hindi ba? Tayo rin ay mag-ascend. Ang dalawang saksi ay nag-ascend. Sila po ay tinaas. At doon makakasama ng Panginoon sa ilang kapanahunan. Praise God. Kaya ito po mga panahon, o mga events na mangyayari sa inaharap. Praise the Lord. Eko ba, may paras ko ka rin. Okay? Actually po yung kakusarma na live po ka rin. Ganyan pa man, this is nakaroon po na tayo ng introduction sa ating pag-aaralan. Kaya, ang ating pong pag-aaral ngayon is about the 7 trumpets. Okay? Ang 7 trompeta na mangyayari sa hinarap, at ito po ay pagkatapos ng greatest revival. Ito po ang pagtunog ng mga trompeta ng Diyos. Ang 7 trompeta, they announce the coming of Jesus. Ang 7 trompeta ay pinapahayag ang pagdating ng Haring si Jesus para po kanyang wasakin ang kanyang mga kaaway, pasimula po sa mga pwersa ng kadiliman na tumatali sa kanyang mga binanal. Kaya ngayon po, hindi nyo napapansin, mga trompetang ito'y tumutunog na sa inyong mga buhay. Sa inyong mga buhay, kapag ito'y tumutunog, ang ibig sabihin, ang ating Panginoon ay dumarating sa atin para wasakin ang pwersa, ang tali, kadena ng kadiliman na tumatali sa atin. Okay? The blowing of the 7 trumpets, ang pag-iipon ng 7 trompetang ito ay magresulta sa dakilang kapighatian. Kung paano ito mangyayari sa physical na kariyan, ito rin mangyayari sa ating mga buhay. Kapag ito po ay humihit sa atin, sa ating mga buhay, kapag siya ay kikilos sa atin, nais niyang wasakin ang pwersa ng kaaway sa ating buhay, kapighatian ang darating sa ating buhay. Okay? Huwag na po tayong magtatanong doon, sapagkat yun ay bahagi at kaparaanan ng Diyos. Tanging sa kapighatian lamang, ang purpose ng kapighatian ay tayo ay ilapit sa Kanya. Not to draw away from Him, but to tayo po ay lumapit sa Kanya. Gaya po na nga nasabi, kasi po maraming mga Kristiyano hindi naniniwala Ang mga bagay na ginagawa ng Diyos, meron pong model yan.
meron pong sa maliit na kaparaanan ginagawa sa ating buhay at pangkahalatan. Hindi nyo napansin kung puro uulan, blessing ang dumarating sa atin, hindi tayo magiging ganap na trigo. Ito ba napansin ko? Kapag ang aking buhay nagiging relax, ako po ay nagbabantay. Kapag merong mga bagay na parang tahimik, ako po ay nagagambala sa aking puso. Baka merong nangyayari sa aking spiritual na buhay na hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos. Hindi ba napansin, puro blessing ang dumating sa 2, 3 araw, 4 na araw, nakakalimutan mo ng manalangin. Minsan yung panalangin sa umaga, nagiging 4 hours, marami kang problema. Sinagot na Panginoon yung panalangin unti-unti, nagiging 3 hours, 2 hours, 1 hour, hanggang wala na. Hindi ba? Baka daw suppose, dumating na naman ang kabigatian, nakaluot ka na naman. Hindi ba? Minsan ganito pong kaparaanan ng Diyos. Etong kaparaanan ng Diyos para tayong muli niyang ilapit sa Kanya. Kaya ito po, ang trompeta ay tumutunog sa atin. The purpose of the Great Tribulation. Okay, ito po, no? Sa physical na karyan. Ang layunin ng Diyos sa dakilang kapigatian is to separate the true people of the Lord from Satan. Ito po, para po hiwalay tayo ang bayan ng Diyos mula kay Satanas, kay Antikristo sa panahon na yon, at sa kasalukuyan, sa palsong propeta, at sa Babylon. Alam niyo po ang Babylon? Ang Babylon ay kumakatawan sa organized Christianity. Ang Babylon po sa Biblia ay kumakatawan sa organized Christianity. Ngayon po ang Kristyanismo ay masyado ng organisado. Masyadong maayos, kaya hindi makakilos lubusan ang Espiritu ng Diyos. Ang alituntunin ng tao ang ipinalit sa alituntunin at patakaran ng banal na Espiritu Santo. Sa mismong gawain, pinapatay ang pagkilos ng Diyos. Kaya alam niyo ba, mismo sa Kristyanismo, ito sinatawag nilang Babylonish Christianity. Nandito na sa loob ng iglesia. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya pag ang dahilan at layunin ng Diyos, Kanyang ipadadala ang kapigatian na ito sa sanglibutan para ang Kanyang bayan na Kanyang pinili ay mahiwalay kay Satanas, kay Antikristo, sa palsong propeta. Napakarami pong palsong propeta ngayon. Ngayon, mga palsong propeta, isinisigaw nila ang mga bagay na makakatupad sa mga pangarap at adikain ng tao, hindi ang plano at layunin ng Diyos. Mga bulaklak na mga salita, napakagandang pakinggan. Kung inyong susurin mabuti, ang ma-accomplish sa mga pangapananalita, sa mga sermon at pinapangaral, ay ang kalooban ng tao, hindi ang kalooban ng Diyos. Isa na dito, ang sinasabi nilang hyper faith and prosperity teaching. Okay? Gaya po ng ating napag-aralan, ang Antikristo at palsong propeta, sila gagawa ng himala. Makakatawag sila ng apoy na bababa dito sa langit. At ang mga charismatic people, kapag sinasabi ko mga charismatic people, yun po gaya ng marami mga charismatic ngayon sa buong sanglibutan. Kapag nakita nila ang ganitong himala, mangangati ang kanilang mga paa at hahanapin ang mga himala na hindi nila nalalaman na pagtatanto. Ito'y galing sa kaluluwa ng isang mga ngaral. Okay? Ang Antikristo ay isang Kristiyano na nalinlang ng kaaway na gamitin ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Yung pong pinag-usapan natin, the latent power of the soul, yung natatagong kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Ito pa yung napag-usapan nung si Mesmer ng Europa ay kanyang makuha ang kapangyarihan na ito ng kaluluwa sa pamagitan ng hypnotism. At mula sa hypnotism lumabas ang positive thinking. At mula sa positive thinking, ito po ang prosperity and faith efforts na ginagawa at ipinapangaral ngayon sa loob ng iglesia. Okay? Nandiyan po ba kayo? The tribulation will perfect the Lord's first fruit.
and also prepare the people of the earth for the coming of the Lord. Kaya po ang dakilang kapighatian na ito ay dadalisain ang mga pangunahing bunga ng ating Panginoon. Yung pong pangunahing bunga, ito po ang kanyang mga first fruit na mga anak. At ihanda ang mga tao sa sanglibutan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang aspekto ito po, it is about the works of destruction and terror that will take place in the material realm. Okay? Yung pong pinag-aaralan natin ng Miyerkules, ang mga trompeta, ang paghihip na ito, ay ang pinag-usapan po yung mga bagay na mangyayari sa physical na kaharian. Yung pong, yung gawa ng paninira. Subalit sa umaga ito po, ang ating pag-uusapan ay ang isa pong aspekto ng trompeta. It is about the spiritual significance of the events that attend the sounding of the 7 trumpets. Okay? Hindi po naunawain yun, ang 7 espiritual na kahulugan na kasama po sa pagtunog ng 7 trompeta ng Diyos. Ito po ang aking introduction. Pasensya na po kayo, talagang napahaba. Okay? Ngayon po, buksan natin ang ating mga Bible sa Revelation chapter 8. Ngayon. Revelation chapter 8 verse 7. Tignan po ninyo, no? Ito po ang mangyayari sa material na kaharian. Subat ang ating pag-aaralan ay yung pong spiritual significance, yung pong spiritual na kahulugan ng mga pangyayari nito. At umihip ang una at nagkaroon ng granizo. Granizo po ang ibig sabihin these are, what do you call this in English? Hailstone. At apoy na may halong dugo at itinapon sa lupa. At ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog. At ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog. At ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. Ito po ay mangyayari sa physical na kaharian, okay? Sa material na kaharian, panlabas. Ito po ay mangyayari. Subalit, sa umaga ito, ano po ang spiritual na kahulugan nito sa atin ngayon? Binanggit po sa atin ang pagkasira o pagkasunod ng ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Kaya, dito ating mapapansin, ang spiritual significance natin dito, ang ating mapapansin, is about fruitfulness. Fruitfulness. Ang pagiging mabunga. Kaya, ang pagkasunog po ng ikatlong bahagi ng mga punong kahoy, lahat ng sariwang damo, ay minumungkahi sa atin ang banal na paghahatol sa pagiging mabunga ng tao. About the fruitfulness of man. Ito po ang ahatulan ng Diyos. Ang ikatlong bahagi ng personalidad ng tao ay tatapyasin. It will be pruned back. At ang lahat ng galing mula sa ambisyon at imbento ng natural na tao ay nawasak. Ito po minumungkay, nasira, minumungkay ng mga salita natin binasa sa Revelation chapter 8. Okay? Ito pong human fruitfulness, ito pong pagiging mabunga ng tao, ito po ay binubuo. Okay? Ito binubuo. Ang pagiging mabunga ng tao ay binubuo ng ganito. It consists of what we have become. Of what we have become. Ano yung naging tayo? What we have accomplished. Ito pong binubuo ng pagiging mabunga ng tao. What we have accomplished. Ano yung ating natupad o nagawa? What we can do. Ano yung ating makakayang gawin? What we possess. Ano yung mga ating nakamtan o mga pag-aari natin? It is all that has been accomplished by us during our life in this world. Ito pong lahat ng ating nagawa habang tayo po ay nabubuhay sa mundo ito. Ito pong binabanggit ng fruitfulness. At ito pong mga bagay nito ang hatulan ng Diyos. Fruitfulness, ang pagiging mabunga po, is one of the divine fiats that were pronounced by the Lord on the day in which He created man.
Ito po isa sa mga apat na mga banal na kautusan na ipinahayag ng Diyos noong araw na kanyang nilikha ang tao. Ang tao po ay dapat maging kawangis ng Diyos, gaya ng ating napag-aralan. Maging babae man o lalaki, dapat silang maging mabunga. At sila ay mamamahala sa ibabaw ng mga ginawa ng kamay ng Diyos. Kaya, the day of judgment, ang araw ng paghahatol, will test the works of our hands. Susuriin, susubukan ang lahat ng ginawa ng ating mga kamay. Malalaman kung yari ng ating mga kamay, kung sila yari ng kahoy, dayami, o pinagpasan, or stable, o maging ito ay ginto, pilak, o mahalagang bato. Sa araw ng paghahatol, ito lahat ay mahayag. Lahat ay makikita at mahayag sa pamagitan ng banal na apoy ng Diyos. At sa kasalukuyan, alam po natin, ang paghahatol na ito ay nagaganap na at nangyayari na sa buhay ng maraming mga banal sa kasalukuyan. At ito'y nalalaman nating mabuti. Judgment has begun in the house of God. Ang paghahatol ay nagpasimula na sa bahay ng Diyos. When God speaks, listen, when God speaks, His words are, Psalm 18:13, ay mga granizo at mga bagang apoy. Ang kanyang mga salita ay hailstone, mga para mga malalaking mga yellow at bagang apoy. Ito po sinasabi ng Psalm 18 verse 13. When God speaks, kapag siya'y nagsalita, ang kanyang mga salita ay mga granizo at bagang apoy. Alam po ng Diyos na pag-unawa po ng Panginoon, kapag po siya'y gumamit ng ibang lengwahe sa atin, kapag siya'y gumamit ng ibang lengwahe, tayo po mga rebelde ay hindi natin siya susundin. Hindi natin siya susundin. Hindi tayo makikinig sa Kanya hanggang ang mga granizo at mga bagang apoy ay bumabagsak sa atin. Hindi ba? Ganito pa lamang makikinig ang tao. Siguro po yung dugo na binanggit po sa Revelation 8 na binasa natin kanina, verse 7, yung pong dugo na binabanggit sa Revelation verse 8, verse 7, or chapter 8, verse 7, ay patungkol po sa mga tao na ating nasaktan. Okay? Ito po ay patungkol sa mga tao na ating nasaktan nung ating pong pinipilit ang ating sariling kalooban sa kanila. Kaya ang bawat tao na wala pong exemption, tayo pong lahat, ay dapat isang araw ay tatayo sa harapan ng Mesiyas at magbibigay ng sulit sa lahat ng kanyang ginawa noong at abang sila ay nabubuhay dito sa mundo. Tayo pong lahat, okay? Ngayon pa lang, hinahatulan tayo ng Diyos. Ang aking pong pananaw sa kalagayan po ng iglesia ngayon, listen, marami ang makakasama sa pangalawang pagkabuhay in the second resurrection. Kung merong first resurrection, sa first resurrection ang bubuhayin ay yung mga remnant, yung tinatakan ng Holy Spirit, ng Diyos. Sila ang nagkaroon ng bahagi sa huling kapanahunan na sumaksi at magpatutuo sa karya ng Diyos. Okay? Sila ang tinago ng Panginoon sa pangalawang o sa dakilang kapigatian. Subalit, yung hindi nakasama sa unang pagbangon, sila po ay magbabangon sa pangalawang pagbangon o tinatawag ng second resurrection. Ito po ang mga hindi overcomers. Sila hindi mananagumpay. At sila'y harapan, sila po'y harap sa luklukan ni Kristo at doon hatulan ang lahat ng kanilang ginawa. Kung ito'y yari ng dayami, kahoy, o pinagpasan. At marami po sa atin, nais ng Diyos, we will be a mountain of fire. Subalit sa panahon na yon, many will be a naked spirit. Maraming mga Kristiyano, wala nga sila sa kahirapan na lugar, subalit sila'y magiging espiritu na hubad sapagat lahat ng kanilang ginawa ay nasunod. Kaya ang bawat motibo at ang bawat gawa ay susuriin na mabuti. At tayo ay kakailanganin magbigay ng sulit sa lahat din ng ating mga asal. Ang tanging exempted po at hindi kasama sa mga susuriin ay yung pong mga motibo, mga gawa, na tayo mga Kristiyano na kinonvict
na sinumbat, ipinakita sa atin ng Banal na Espiritu, na atin namang ikinumpisal sa Panginoon. Pagkatapos natin kinumpisal sa Panginoon, pinagsisihan. At pagkatapos natin pinagsisihan, hindi na natin pinagpatuloy na gawin. Ang mga motibong ito, ang mga gawang ito, ay hindi na muling ibabalik sa ating harapan. Sapagat ito inalis na sa talan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Ano man mga bagay na ginawa natin para sa Panginoon, lahat ng ito ay hindi na muling susumbat sa atin. Ang pag-aato sa iglesia ay nagpasimula na. Ang banal na pag-ahatol ng mga trompeta ay kanila pong gagampanan ang tatlong gawain sa mga Kristiyanong iglesia. Okay? Meron pong tatlong gawain na gagampanan ng pagtunog ng trompeta sa loob ng iglesia. Una, it will purify the saints. Kapag tumunog ang trompeta ito sa mga buhay ng mga Kristiyano, it will purify the saints. Dadalisayin ang mga banal. Making them ready for the presence of Messiah. Sila po ay ihahanda sa pagharap sa presensya ng Mesiyas. It will separate the true saints from the lukewarm believers. Iwalay ang tunay na mananampalataya sa mga maligamgam mananampalataya. Kanina po habang hinahanap ko ang mukha ng Panginoon, alas 6 ng umaga, alas 5 ng umaga kami nagising. Akala ko hindi pwede mag-preach si Sister Karina, si po na-invite ngayon, nasa Guagua. Sumakit po ang kanyang tiyan at alos dahil ko na sa hospital kanina umaga. Subat sa ganitong sitwasyon na patuloy pong hinahanap ang mukha ng Diyos. At ako'y nagpapasalamat, kaninang umaga hindi po makatayo si Sister Karina, talagang ang sakit ng kanyang tiyan. Matigas. Pero habang ako ay dumadalangin, we pray and pray for almost 1 hour. Parang ang nangyari po, parang nagdahilan lamang si Sister Karina. God left the pain in her stomach. At aking nadama, God is about to do something, Guagua maybe. Ang aking pong hinahanap, habang ako po ay dumadalangin, pinapakita ng Panginoon sa aking kaisipan na ang isang tao na tumatawid sa kalsada. At siya raw biglang tumigil sa gitna. Panginoon, ano pong mensahe ito? At gaya po binabasa ko ngayon ang aking mensahe, ang nais ng Panginoon, ang isang trompeta, ang trompeta ng Panginoon na gagawin sa iglesia, ay kanyang hiwalay ang tunay na mananampalataya sa mga maligamgam. Ang nais ng Diyos sa kapanahonan nito, gaya ng aking nasabi, there's a rush of maturity. Nais ng Diyos na tayo sumulong na. Huwag tayong malagay sa kalagitnaan na pagiging maligamgam. Ang nais ng Diyos, totohanan na maging tunay tayong Kristiyano at yung salitang Kristiyano ay maging tunay sa ating mga buhay. Amen? Hindi lang tayo naakay, napilitan, o kaya linggo, obligasyon. No! Because you want to have fellowship with God, you want to be with the Lord, and you want to hear from God. Totohanan na, all the days of your life from right now, and so forth, you want to live it for God, and you will live for God until you give your life to the Lord, and you will not love your life to the end until death. Yun ang hinahanap ng Diyos sa atin sa kasalukuyan. Kung wala pa tayo sa ganitong kapatagan ng ating spiritual life, pray and pray. Sa kalagayan ng iglesia ngayon, sa pagtunog ng mga trompet ng Diyos, pagbukas ng mga tatak, the opening of the seals, pagbubukas ng mangkok ng galit ng Diyos, alam niyo po, yung mga bagay namang na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay ang mananatili. Kaya ako po ay natatakot sa ilang kalagayan ng ilan sa atin sa kasalukuyan. Agi bang masabi sa inyo ngayon? Agi bang pwede masabi sa inyo? Hindi pa tayo nakarating. Akin nakikita marami sa atin. Hindi pa. Gayunpaman, nandyan po ang provision ng Diyos ngayong umaga sa atin. Nandito sa ating harapan ang provision ng Diyos. Kaya patuloy na kanyang pinapahayag. Ang patunog ng trompeta ay patuloy na kanyang inihipan sa ating mga buhay. Sapagkat nice niya. Pagdating ng apoy, tayo ay nakatayo. Amen?
Sana po maagang yung dating. Napakalagang pagtuturo sa pag-Sunday school natin. Meron pong relevance sa aking tinuturo. Karagdagan. Alam niyo po bakit po sinasabi ito? Mahal ko po kayo eh. Amen? Nais ko na makasama kayo. At alam niyo po, ang pinakamalayang tao sa buong sanglibutan ay ang alipin ni Yesu Kristo. Kung hindi tayo alipin ni Kristo, alipin tayo ng ibang kapangyarihan. Kaya nais ko na kayo maging alipin ni Kristo. Maging tagasunod niya na nalubusan. Sapagkat there's a tremendous liberty when you are a servant of the Lord. Alam niyo po ang ating pinapangaral dito ay hindi na po 3 points sa isang sermon, merong anecdote, conclusion, illustration. Hindi po ganito. Ang nice po namin, ang bagay na ating sinasabi ay maging tunay, maging buhay sa inyo. Because we love you so much. Amen? At ikatlo pong gawain na gagampanan ng mga trompeta sa loob ng iglesia, it will prepare the saints to participate in the kingdom-wide witness that will be given to the peoples of the earth. Kaya ito pong gagawin. Ihahanda po ang mga banal na sila po'y makikipagbahagi o magiging bahagi sa pagpapatuto sa malawakang kaparaanan patungkol po sa kaharian ng Diyos. Ito po sa panahon ng millennium, hindi ba? Sa ating pinag-aralan. 1,000 reign with the Lord Jesus Christ. All of our works must be tried by the fire of God. Lahat po ng ating gawain ay masusubok sa apoy ng Diyos. At tanging yung mga bagay lamang na ginawa natin para sa Mesiyas, including our ministry, if we have one, we'll be able to stand out under the terrible shaking that is coming. Ilan po lamang ang makakatayo sa dakilang at terribleng pagyayani na darating sa ating kapanahunan. Kaya ang bawat isa sa atin, ito pamungkay ko, at utos ng Diyos, kaya alam natin gagawin ng Panginoon, kaya ang bawat isa sa atin ay set His household in order. Ito po mabigat sa aking puso. Set His household in order. Na kanyang ating ayusin ang ating sangbahayan. Alam natin ang gagawin ng Panginoon, ang aking utos, kung akong pwede mag-utos sa inyo. Pero this is the command of God. Ayusin po natin ang ating mga tahanan. Kung hindi natin inilagay ang bawat relationship, ang bawat relasyon, circumstances, mga pangyayari, at mga bagay sa altar ng Panginoon ng buong pagtatalaga in full consecration sa Panginoon Jesus, tayo ay lubhang masasaktan o mawawasak sa pamagitan ng 7 trompetang ito. Hindi po nadinig yun? Kung hindi lahat na nakatalaga sa altar ng Panginoon ng ating mga binanggit na ito, tayo ay lubhang mawawasak o masasaktan sa pagtunog ng trompeta ng Diyos. Noong pumamatay ang ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, ang buong sanglibutan ay namatay na kasama niya. Ang unang nilikha, kasama na dito ang gawa ng kamay ng tao, ay tapos na, ganap na sa mata ng Panginoon Diyos. Ang lahi ni Adan ay tinimbang at nasumpungan, ito po ay nangangailangan. Ngayon, merong bagong nilikha, a new creation. Ang bagong nilikha ay nagpasimula sa Mesiyas sa araw po nung siya ay bumangon mula sa mga patay. At mula sa mga araw na iyon hanggang ngayon, ang banal na paghahatol ay nararanasan ng mga tao sa sanglibutan. Inahatulan tayo ng Diyos. At tanging mga Kristiyano na inilubog sa kamatayan ng unang nilikha ay muling ibinangon sa bagong nilikha. Kaya lahat po ng ginawa, lahat
ng ginawa sa loob natin. Okay? Lahat ng ginawa sa loob natin. Ngayon, ang trompeta ay tumutunog sa ating mga buhay, pero meron nililikha ang Spirit ng Diyos sa loob natin, ang banal Spirit ng Diyos, ang kanyang nililikha sa atin ay walang hanggan. Okay? Yung nililikha sa atin ay walang hanggan. Ang mga ito ay mananatili sa banal na apoy. Ito ay mula sa bagong nilikha. At yung mga bagay na nagmula sa ating lumang likas, mula sa ating laman at kaluluwa, sa ating unang personalidad, ay hindi mananatili sa apoy. Ang mga ito ay kahoy, dayami. Ang mga ito ay masusunog sa panahon ng paghihip ng unang trompeta pa lamang. Ano pa kaya ang mga bagay na yan? Kaya be prepared for the fiery trials that will come on our life. Maghanda po tayo sa mga maapoy na mga pagsubok na darating sa ating mga buhay. Huwag po tayo masurpresa na para bagang ang ganitong pagsusunog ay hindi bahagi ng ating normal Christian discipleship, kasama po ang mga bagay na ito. Even the righteous are saved with difficulties, sinasabi po ng Biblia. Even the righteous. Ang mga matutuwid ay maliligtas po na may kahirapan. Kaya, ang aking pong payo, kung inyong maigpit na pananatilihin ang inyong mga mata na nakatingin sa Panginoong Hesus, hindi tayo tumitingin sa kanan o sa kaliwa, at hindi natin pinapansin ang distraction o pangambala ng sanglibutan at mga makalamang payo ng mga tao na ang kanilang Diyos ay ang kanilang mga tiyan. Meron pong ganyan na mga pastor at mga manggagawa. Ang kapigatian na ating mararanasan ay magresulta sa inyong pagdalisay at inyong kalayan sa Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi mo nadinig yun? Hindi mo nadinig yun? Ang magresulta, ang mga kapigatian na darating na pagdadalisay sa atin. Ang Panginoon ay malapit na pong bumalik mula sa langit. Subalit bago po maganap iyon, magaganap muna, gaya ng aking nasabi, the mightiest revival of all time. Ang pinakamakapangyarihan na revival sa lahat ng kapanahunan. At pag nasa po ng Mesyas na tayo po ay ganap na handa sa kanyang pagbabalik at para sa revival na ito. Okay? Na tayo ay ganap na naghanda. Sino po naghihintay sa dalawang event na ito? Okay, typing natin, di ba? Okay. Your suffering are to make you ready for both of these glorious events. Hallelujah. Ang mga bagay na yayanin yung mga pagtitiis para kay Kristo ay ihanda tayo sa dalawang malwalhating kapanahunan nito. Kaya hold steady in the Lord and He shall bring you through. Kaya humawak po kayo na mahigpit sa Panginoon sa kasalukuyan. Huwag kayong bibitaw sa Kanya, okay? Huwag po kayong bibitaw. Ang aking pong payo, huwag kayong bibitaw. Don't cut and run. Kailangan kayong manatili sa programa ng Diyos. Manatili, then suddenly, when your eyes is always on the Lord, you can feel the strength of hope. Madadama yung kalakasan ng pag-asa, then suddenly, inyong madadama, everything will be okay. Amen? Ang payo ko, huwag kayong bibitaw. Sa kanan nyo, sa kaliwa, maraming malalaglag. Inyo kung makikita, marami, pero huwag kayong bibitaw at aalis sa programa ng Panginoon. I have seen this in my Christian life. Kaya po sana kayo nakakasama ko. Kung pwede, umiyak ako sa inyong harapan. Huwag kayong bumitaw. I will do it. Pangalawa, Revelation 8 and 9. Verses 8 and 9 sa chapter 8. Ito po ang pangalawang trompeta. Okay? Revelation chapter 8, verses 8 and 9. At umihip ang ikalawang anghel at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ang nabulusok sa dagat. At ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. At namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat, na mga may buhay. At ikatlong mga bahagi
At ang ikatlong bahagi sa mga daong o barko ay nawalat o nawasak. Ito po ay mangyayari sa pisikal na material na kaharian. Ang binabanggit po dito, ang spiritual significance is dominion, pamamahala. Ang una, fruitfulness, ngayon, pamamahala, dominion. Ang pangalawang anghel ay binanggit po yung malaking bundok na nagliliyab sa apoy. At ay yung ikatlong bahagi ng dagat ay kanyang binanggit. At ang nilalang sa dagat at ang dakong o yung daong o barko ay binanggit po dito sa ikatlong o sa pangalawang pag-iip ng trumpeta. The second angel speaks of these things. Alam ba ninyo, listen, in the scriptures, mountain, ang bundok, kapag nakita niyo yung bundok, it symbolizes, in the scripture, mountain symbolizes, typify government. Kumakataon po sa mga gobyerno, places of supremacy. A places of supremacy. Lugar ng kataas-taasang kapangyarihan. Ito po ang sinisimbolo ng bundok sa kasulatan. Ships, binanggit ang mga barko o daong sa ikalawang trompetang ito. Indicate commerce, komersyo, buying and selling. Ang mga nilalang na nasa dagat na mga may buhay ay kumakatawan sa pwersa ng kaluluwa ng isang individual. Ito mga binanggit sa ating binasa. Sa pasimula, binigyan ng Diyos ang tao, ang tanging nilikha sa kanyang ginawa, sa kanyang sariling wangis, na siya ay mamahala sa ibabaw ng lahat ng ginawa ng kamay ng Diyos. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Ang kalooban na maghari ay isang mahalagang bahagi po ng kalikasan ng tao. Nandiyan po ba kayo? Ang Mesiyas, inihandog sa kanya ang kaharian sa mundong ito, sa kondisyon na kayong sambahin si Satanas. Alam po natin yan in the Mount of Temptation. At mayroong isang tanging lawful ruler sa San Sinaco, at siya po ang makapangyarihang Diyos, the Almighty God. At ang Diyos ay kanya namang binigay ang kanyang kapamahalan, ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng banal or divine appointment, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi tatanggapin ng Diyos ang anumang paghahari maliban sa kanyang anak. At kalooban naman ng Mesiyas at ng Diyos na ang mga banal ay maghari kasama ng Mesiyas. Kaya sa umaga ito mga kaibigan, bago tayo makapaghari na kasama ng Mesiyas, ang Mesiyas ay dapat munang maporma, mahubog sa loob natin. Hindi tayo pwede magharing kasama ng Diyos hanggang hindi mapatunayan na hindi na tayo nabubuhay ngayon, kundi sa Mesiyas na nabubuhay sa loob natin. Hindi mo nadinig yun? Kaya, this is why the creatures in the sea, na binanggit dito na ating binasa, ang mga nilalang na nasa dagat ay dapat mamatay. The creatures in the sea symbolizes the force of the soul of an individual. Ang pwersa ng isang kaluluwa ng bawat individual ay kailangan itong mamatay para siya ay makapagharing kasama ng ating Panginoon. Ang ating sariling kalooban na maghari ay dapat mamatay. At ang kalooban ng Mesiyas ay dapat mahayan. Minsan ito po ang isang bagay na mahirap na kamatayan na tanggapin ng marami sa atin. Isa po sa mga principal na kaparaanan ng tao po ay magkaroon ng kapangyarihan is the amassing of money. Ito po ang isang kaparaanan na principal na kaparaanan magkaroon ng kapangyarihan ng isang tao. Ito po yung i-amass na siya po ay mag-iipon ng tambak-tambak na salapi. Money is power in this world. Alam niyo po ito sa mga tatak ng dyablo. Money, salapi, ay kapangyarihan ng sanglibutan ito. Kaya ito pong dahilan, ang barko po ay binanggit. Hindi niyo ba? Ang ikatlong bahagi ng mga barko ay nawasak. Sa pamagitan po ng komersyo, ang tao ay nagiging mayaman at makapangyarihan. Kaya nagkakaroon sila ng kakayahan na kanila pong mapilit ang kanilang paghahari sa ibang mga tao.
Subalit sa punto ito, nais ko pong balanse ang ating pag-aaral. Ang komersyo ay mabuti, okay? Gaya po ng inyong hanap buhay na marami sa inyo. At ito pong aking hanap buhay noong nakaraan. Subalit, nagiging masama ang bagay nito kung ito ang nauuna sa lahat ng bagay. Kailangan tayong magkomersyo sapagkat tayong maghanap buhay. Kailangan natin pakainin ang ating mga anak. Hindi tayo nagiging tamad. Kailangan ito bahagi. Subalit, ang bagay nito hindi nagiging una sa ating mga buhay. Ito'y bunga lamang ng ating pag-ibig at pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Yun po'y maliwanag. At nais ko ng ating mga kapatid na naghahanap buhay ay huwag po silang makakuha ng ating kaaway na negative thoughts sa bagay nito. Subalit ang diablo ay kanya pong gagamitin ang komersyo. Ang commerce, ang buying and selling, ang sandata ng diablo kung hindi tayo nag-iingat ngayon para number 1 tool para patayin ang spiritual na buhay ng isang mananampalataya. Kaya marami tayong mga kaibigan na nandito, mga kapatid sa pananampalataya, na alam ko na umiibig sa Panginoon at pinakatiwala maraming mga bagay sa kanila. At lagi kong payo, kaibigan at mga magulang sila na tinuturing ko. Sinasabi ko mga bagay nito at sinabi ko sa kanila, mag-ingat sa bagay nito. Ano pa kaya tayo? Amen? Amen? Kaya, ang pangalawang trompeta ay nagdadala ng banal na paghahatol sa mga kapangyarihan na taglay natin upang sa ganoon malaman kung ang ating kapangyarihan ay mula sa Mesiyas o mula sa ating mga sariling pinagkukunan ng kapangyarihan. Ang tao po, malalaman po sa pagtunog ng pangalawang trompetang ito, malalaman kung ang kapangyarihan natin ay mula sa Mesiyas o mula sa ating mga sariling pinagkukunan ng kapangyarihan. Ang mga tao ngayon, pinagkukunan ka ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanilang talento, kanilang nasusupi lang kapwa nilang mahihinang mga tao o kapatid. Dahil sila'y talento sa kanilang kaluluwa, ay iba naman sa pamagitan ng kanilang mga kakayaan, sa pamagitan ng ibang mga kasalapigay ng ating nabanggit, at ibang mga kaparaanan na kanilang pinipilit na ipasok ang kanilang kalooban sa ibang mga tao. Ito minsan kapag ito'y pinagkukunan natin sa ating sariling karunungan, hindi nagmumula sa karunungan ng Diyos, sa patnubay ng Diyos, na kanyang karunungan ay nililipat sa atin, ang mga bagay nito ay masusunog ang kapangyarihan ito sa pagtunog ng trompeta ng Panginoon. Ang lahat ng nakaunawa ay magsabi ng Amen. At ikaw papugin. Alam niyo po, ang bawat sa atin ay may kakayahan. Sa likas sa tao ang maghari, nasa kanyang puso yan. Kung hindi tayo nag-iingat, ang mga bagay nito ang siya magdadala at magpapahamak sa atin. Kaya, ang lahat ng kapangyarihan na hindi mula sa Panginoong Hesus ay mayayanig at maali sa araw ng Panginoon. Ang mga banal ay dapat maging mahina para sila'y magawang malakas sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya po, mahalagang paksa na pag-usapan. Listen very carefully, kahit na ito lang po inyong maunuan. Ang mga banal ay dapat maging mahina para sila po ay maging malakas sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Kaya, okay, ang kanilang personal na krus, ang siyang kaparaanan ng Diyos na gawin ang tao na mahina. Okay? Yung po mga personal na krus natin, ito ang kaparaanan ng Diyos para gawin mahina ang isang tao. Ang ibig sabihin mahina na hindi na siya nagdidepende sa kanya sariling kapangyarihan at kalakasan. At tanging sa personal na krus ng bawat sa atin, ang kaparaanan ng Panginoon na gagawin tayong mahina para kapag tayo mahina, ang kalakasan ng Panginoon ang magpapasok sa ating personalidad. Tanong siguro ng ilan, ano yung mga individual na krus natin? Kasi lagi nyo nadidinig sa akin, you have to carry your cross. Kailangan natin pasanin ang ating mga krus sa ating pagsunod sa Panginoon. Ano ba yung mga krus na yan? Ako ay merong krus. Si Sir Karina daw ay krus dahil ang pilido niya ay krus. Hindi po yun, okay? Kamagalan ng aking mother-in-law, nandito rin. Krus ang apelido niya. Hindi po yung ibig sabihin. Meron po tayong mga personal na mga krus, subalit ang mga krus na ito ay ang kaparaanan ng Diyos para gawin tayong mahina at ang kanyang kalakasan ang siyang ating magiging kalakasan. Okay, eto po, listen. The personal cross
consists of two dimensions. Ang mga personal na krus po natin ay binubuo ng dalawang sukat. Una, the delaying of the possession of things, relationships, and circumstances we desire fervently. Ito pong unang personal na krus natin. Ito po ang, these are the delaying of the possession of things. Ito po ang hindi kaagad pagdating o naantala ang mga bagay na ating taimtim nating ninanasa. Okay? Yung mga taimtim nating ninanasa, naantala, hindi agad dumarating. Gaya po ng ilang mga bagay na gustong-gusto ninyo. Ilang mga bagay na yung pong relationship. O gaya po ng mga pangyayari na naganap sa ating buhay na gusto-gusto natin na magkaroon ng katugunan. Hindi po nakuha yun. Ito pa mga personal na krus natin. Na hinihintay natin hanggang ngayon na hindi pa dumarating. Baka ito isang relasyon. Baka itong isang bagay na gusto natin o pangyayari naman. Na gusto niyo makalabas na pero nandiyan pa kayo. Alam ba ninyo ngayon kung anong inyong mga krus? Number 2. The bringing of us into situation in which things, relationships, or circumstances we abhor or are painful are part of our life. Ito pong pangalawang krus natin. Nalagay tayo sa isang sitwasyon o relasyon o pangyayari na ating kinasusuklaman o mahirap o masakit na naging bahagi na ng ating buhay. Ang ilan sa inyo ay nasa ganitong kalagayan. Yan po ang mga krus, mga personal na krus natin, na ginagamit ng Panginoon sa kasalukuyan para gawin tayong mahina, para kanyang kalakasan ang siyang ating maging kalakasan. Tanging sila na nagtiis, sila nakaranas ng panahon ng pagtitiis ang maghahari kasama ng Mesiyas. Tanging yung mga tao na ang kanilang mga personal na kalakasan ay naalis sa kanila ang pwede maghari sa kaharian ng Diyos. Ang pagtitiis ng krus or the suffering of the cross ay babagsak ang ating personal na kalakasan sa lupa. Then Messiah's strength is made perfect in our weakness. Nandiyan ba kayo? Ako'y malapit na magtapos. Ang kapangyarihan ng tao ay mababagsak o mababasak sa araw ng Panginoon. Let us read Isaiah chapter 2. Let us open our Bible please quickly. Isaiah chapter 2 verses 12 and 14. Isaiah kapitulo 2 Kapitulo 2, talatang 12 at 14. Sapagkat magkakaroon ng isang kaarawan ang Panginoon na mga hukbo sa lahat ng palalo at mapagmataas, at sa lahat ng nagmamataas at iyo'y mabababa. 14. At sa lahat ng matataas na bundok, tingnan nyo, at sa lahat ng matataas na bundok, at sa lahat ng mga burol na nagagtaas, kaya ito ay bababa ng Panginoon. Kaya maliwanag na po sa atin sana na ang kamay ng Diyos ay hindi po laban sa mga bundok o maliliit na bundok na ating binasa. Kanina po binasa natin sa matataas na mga bundok. Kaya sa punto ito po sana maliwanag na sa atin, ang kamay po ng Diyos ay hindi po siya laban sa mga bundok na ito o sa maliliit na bundok sa ating planeta. Rather, ang kanya pong tinutukoy dito ay ang kapangyarihan ng tao na kanyang kinuha at nakuha para sa kanyang sarili. Na ang kapangyarihan na ito na hindi nanggaling sa ating Mesiyas. Tayo pong mga banal ay inihanda para sa huling patuto na makikita ng mundo. Ito po ang latter rain, downpour of the Holy Spirit. Inihanda tayo ng Diyos sa bagay na yan. Ang makapangyarihan na saksi sa larawan ng two witnesses sa chapter 11 ng Revelation. Sa araw na yon, ang tanging Panginoong lamang ang may tataas. Ito po ang ating pinapasukan na kapanahunan ngayon, ang huling ulan, the latter rain revival, okay?
Inyo po madidinig ngayon na hindi niyo po, alam niyo po, inyo makikita ang isang ordinaryong Kristiyano na tahimik, na biglang lilitaw at mangangaral sa kapangyarihan ng double portion ng Espiritu ng Diyos. Hindi lang po sa iglesia ito, kundi sa lahat ng iglesia na kumikilala sa ating Panginoon. Meron siyang tinatakan, meron siyang mga remnant na inihanda. Kaya, sa araw na yon, tanging Panginoong lamang may tataas. Hindi ito matutulad sa kasalukuyan na ilang po mga Kristiyano mananampalataya na ang naitataas, ito ba ating nakikita, sa mga matataas na lugar ng kapangyarihan. Rather po, the testimony of the two witnesses will be borne by the humblest and lowliest of the believer. Inaalis ng Diyos ang ating sariling o personal na kalakasan ngayon para tayo po ay magkaroon ng kakayahan na makapaghari kasama niya sa araw na darating. Kaya tayo po ay pumasok na may dakilang kagalakan doon po sa paghahatol ng ating kalakasan. Ito ba pwede natin gawin? Tayo pumasok na may kagalakan, dakilang kagalakan sa paghahatol ng ating kalakasan. Isa pong malaking pagpapala, higit pa na pagpapala para sa atin, na hayaan po namin si Jesus na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa atin kesa po tayo lumakad sa ating sariling kalakasan. Therefore, tayo po'y magagalak sa ating kahinaan bilang ating bahagi sa krus ng Mesiyas. Kapag tayo mahina, ang kalakasan ni Jesus ay darating sa ating personalidad. Kaya, finally, let us emerge from our wilderness experience leaning on our beloved. Tayo po ay lumabas mula po sa mga disyerto ng ating mga buhay na nakasandal sa ating minamahal. Amen? Nakasandal sa ating minamahal. Tayo pong lahat ay manalangin.